Kumurap ako. Ako ang unang gumalaw. Ang refleksyon ko. Nahuli. 1 segundo lang. Pero sapat para manlamig ang batok ko. Napaatras ako. Tiningnan ko ulit ang salamin. Normal na ulit ang galaw. Sabay na kami. Walang kakaiba. Pagod ka lang, sabi ko sa sarili ko. Pero hindi doon nagtapos. Kinabukasan, habang nasa klase ako, may isang estudyanteng biglang umiyak sa likod. Ma'am, ayoko na po sa sire. Nilapitan ko siya. Nanginginig ang kamay niya. Bakit? Tanong ko. Iniwan po ako ng refleksyon ko. Natahimik ang buong klase. Ano nang ibig mong sabihin? Pilit kong tanong. Nauna po siyang umalis. Nakatingin pa rin siya sa akin, kahit nakatalikod na ako. Pinatawa ko ang klase. Sinabi kong imahinasyon lang. Bata lang sila. Pero sa loob-loob ko, may kumurot na takot. Dahil alam ko ang pakiramdam ng maiwan ng refleksyon. Dumami ang mga reklamo. May batang nagsabing hindi raw siya makalapit sa salamin ng banyo. May nagsabing tuwing gabi, may nakikita siyang nakapirming nakatingin mula sa salamin ng aparador nila. At halos lahat sila, iisa ang sinasabi. Parang hindi na ako yung nasa salamin. Tinawag ko ang guidance counselor. Wala raw siyang napansing kakaiba. Normal lang daw ang mga bata. Pero nang tanungin ko siya kung napansin ba niya si Ellie. Sinong Ellie? Tanong niya. Nanlamig ako. Estudyante ko, sabi ko. Tahimik. Nasa dulo lagi. Wala raw ganoong pangalan sa records. Binalikan ko ang classroom. Tinignan ko ang upuang inuupuan ni Ellie. Walang pangalan. Walang bag. Walang bakas na may umupo roon. Parang ako lang ang nakaalala sa kanya. Kinagabihan, hindi ako natulog. Pinagmasdan ko ang salamin sa kwarto ko. Hindi ako lumapit. Parang may mali, parang may naghihintay. Bandang 2:00 ng umaga, narinig ko ang mahinang tunog. Parang may kumakatok. Mula sa loob ng salamin. Hindi ako gumalaw. Huminga ako ng malalim at nagsalita, halos pabulong. Sino yan? Humiti ang refleksyon ko. Hindi ko yun ginawa. Dahan-dahan itong itinaas ang kamay at idinikit sa salamin. Eksakto kung saan ko nakita ang mga marka ng daliri noong una. At saka siya nagsalita. Hindi gamit ang bibig ko. Ma'am, sabi ng boses. Napapagod na po akong sumunod. Napaatras ako at napasigaw. Pagmulat ko, umaga na. Nasa kama pa rin ako. Pawis na pawis. Nanginginig. Tumakbo ako sa banyo. Tumingin ako sa salamin. Nandoon pa rin ang refleksyon ko. Pero may mali. Pagkurap ko, nakangiti pa rin siya. Kinabukasan, may isang matandang babae sa baryo ang humarang sa akin habang pauwi. Matagal niya akong tinignan. Ma'am, sabi niya. Huwag niyo pong patagalin ang tingin sa salamin. Bakit po? Tanong ko. Kapag napansin ka na nila, bulong niya. Hindi ka na nila bibitawan. Sinong sila? Tumalikod na siya. Ang mga naiiwan. Nang gabing iyon, tinakpan ko lahat ng salamin sa bahay. Pero bago ako matulog, may napansin ako. Sa salamin na hindi ko naabot. May batang nakatayo sa likod ng refleksyon ko. Si Ellie. At ngayon, sigurado na ako. Hindi siya nawawala. Nag-aantay lang siya ng papalitan.